Malamang ilang beses nyo nang nadaanan ang post tungkol sa homemade siomai na ito sa inyong Facebook wall. Nakakatakam at nakaka-curious kaya naman napasugod din ako sa kanilang stall sa Muñoz. Pagdating ko, kita agad ang pila at kumpulan ng mga tao. Makatikim lang ng solid na homemade siomai ng ayos. Syempre, hindi tayo nagpahuli dyan. Tikman natin mga paps. Baka hindi nga kayo magsisisi mga paps pag dinayan nyo to. Lalong sumasarap ang siomai dahil sa kasamang toyo mansi sauce. Huwag din kalimutang budbura ng kanilang chili paste para may extra kick. 16 years na pala ang Ayos Special Siomai. Binabalik-balikan ito ng kanilang mga suki. Pagbabago, masarap pa rin kahit dati. Pero nitong pagpasok ng taon, bigla na lang itong nag-boom dahil na rin sa paglalike at share ng mga larawan at video ng mga suki nila. Ali pabili ito eh. Grab pabili, dito pick up, and deliver sa Taguig. Pero mga paps, bago ang tagumpay na ito ng Ayos Special Siomai, ang pamilya nila Yasmin ay dumaan din sa pagsubok. Kasi po syempre po, hindi po kaya na nag-work lang yung parents ko. And then naalok po kami nung pinsan niya na mag-open po ng business. Ito na nga po yun. Nagsimula lang sa paglalako sa kanilang barangay ang kanilang pamilya. Hanggang sa unti-unting nagkapangalan, mahirap man, hindi sila nawalan ng pag-asa at pinagbuti ang paggawa sa kanilang produkto, kaya nakilala ang homemade siomai nila na bumubuhay sa kanila ngayon. 40 pesos ang isang order ng 5 pirasong siomai o 8 pesos kada piraso. Kada araw, 4,000 siomai ang napapaubos nila. Dudamat na lang mga paps sa arawan nilang kita. Kaya sa mga struggling small business ngayon, may payo si Yasmin. Huwag po tayong susuko sa hirap po ng pandemic ngayon. Laban lang po tayo. Mag-post po tayo na mag-post sa social media po para mas mag-click po yung business natin. Mga paps, mahirap man ang buhay dahil sa kaliwat ka ng hamon na hinaharap natin sa araw-araw. Mahalaga pa rin na huwag tayong susuko at laban lang tulad ng ginagawa ng mga nandito sa Ayos. Mobile Journal, King Senko po, hatid ang mukha ng balita. Dito sa Bautista Street sa Quiapo, 10 piso lang, busog ka na. Hile-hilera kasi rito ang nagtitinda ng paster o mas kilala sa tawag na pastil. Ito ay kanin na mayroong hinimay na templadong manok at nakabalot ng dahon ng saging. Ang specialty na ito, nagmula pa raw sa Mindanao. Kaya ang tubong Cotabato City na si Gaddafi, naisip na ipakilala at maglako nito dito sa Quiapo noong 90s. Yung kanin na babalot sa dito, mas maganda yung ng kanin. Kaya nakasanayan namin sa probinsya. Tapos ginawa naman nilang manok. 37 years nang naglalako si Gaddafi at kanyang pamilya. Pero mula noon hanggang ngayon na nagtaasan ang mga bilihin, 10 piso pa rin ang presyo ng kanilang pastil para maging abot kaya sa kanilang mga suki. Sa kabila niyan, siniguro nilang hindi tinipid ang sangkap. Binabago lang daw nila ang dami ng servings. Sa ngayon, ganito kalaki ang laman ng isang balot na pastil at syempre hindi ko pinalimpas na matikman ito. Malambot ang kanin. Lasang-lasa ang mga spices at may sipa rin ng anghang ang hinimay na manok na gustong-gusto ng mga suki ni Gaddafi. Dahil parang suman ang balot, madali rin itong kainin. Kaya naman binabalik-balikan. Ito masarap. 10 piso, makakatikim tayo ng masarap na pagkain na kakaiba ba? Hindi bababa ng 10 kilo ng templadong manok at 2 sako naman ng bigas ang napapaubos nila Gaddafi kada araw. Alas 5 daw ng hapon ang dagsa ng mga tao sa Bautista Street para sa pastil. Kaya kung balak ito matikman mga paps, mabuting agahan para hindi maubusan. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Saan pa ba matitikman ang best lomi of all times? Siyempre, sa Batangas. Pero mga paps, kung craving nyo ito, no need nang bumiyahe pa south. Dahil ang authentic Batangas lomi, matitikman dito lang sa Janty de Leon sa Valenzuela, ang Doming's Lomi House. Ang may-ari, sina Mommy Gemma at Daddy Doming na parehong tubong Batangas. 7 taon nang nagbebenta. Kung dati short order lang ang kanilang mga paninda, ngayon may maliit na pwesto ng pinipilahan. Mga estudyante nga ay nag-aaral pala sila dyan sa Lourdes, sa Fatima, mga fourth year pala siya, ngayon third year. Ngayon may mga asawa na, may mga trabaho na, andyan pa rin lagi sila. Bumabalik pa rin po. Oo, ngayon. Bakit nga ba binabalik-balikan? Masarap. Takal, sulit, mura. Bukod sa mga suki nila, may mga dumarayo rin para i-try ito for the first time. Kaya naman kung noon nakaka 10 kilos sila kada araw, ngayon nakaka 90 na. Ang mga sangkap gaya ng noodles at pampalasa, galing pa ng Batangas. Lingguhan daw kung i-deliver ito sa kanila. Huwag na natin patagilin,
Tikiman time. Ganito kalaki ang regular bowl na 50 pesos lang. Punong-puno ito ng toppings gaya ng egg, kikiam, chicharon, atay at meatball. Meron ding mega bowl na 120 pesos na good for 4 na. Maubos niyo po yan. Malapot ang sabaw at malambot ang noodles. Malasa siya pero hindi naman nakakaumay. Para sa taste ko, sakto siya sa sausawang toyo na may sibuyas, sili at kalamansi. Pwede rin sabayan ng tinapay. Approve sa akin ang lomi ni na Kuya Doming. Ano kayang secret recipe niya? Ganun, pag nagluluto, nakangiti lang ako yun, yung pagkain namin. Kailangan pag nagluluto ka, masaya ka para masarap yung pagkain na, no? At dahil pinipilahan, mas maganda kung pupunta ng mas maaga. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Malambot, malinamnam, saktong tamis at makulay. Dahil sa iba't ibang flavor ang bubungad, pagbukas pa lang ng box ng Lunar's Mojako. Ang handmade donut na yan ang viral ngayon sa social media. Mabibili ito sa Lunar's Bakery sa Sampaloc, Maynila. Pagkamolde ng mga dough, diretso prito na ang mga ito. Pagkaluto, doon nalalagyan ng iba't ibang fillings, tsaka bubudburan ng powdered sugar bago ilagay sa box. Sa saglit kong pagtambay dito mga paps, walang puknat ang pagdating ng mga customer. Taga rito man o mga delivery rider na nanggagaling pa sa iba't ibang dako ng Metro Manila. Ang produktong ito, nagsimula lang ibenta nung piso lang kasi ang bawat tingin nito. 120 pesos naman kada box na may laman na iba't ibang flavor tulad ng kanilang plain, chocolate, Bavarian, strawberry at cheese. Nakaka-elibs na umuubos ng 300 bucks ng Mojako kada araw. Dito pa lang sa branch na ito yan mga paps ha, katumbas yan ng 36,000 pesos na kita pag kinumpute nyo. Karamihan daw ng order dito ay galing sa online. Kaya ang delivery riding community nakikinabang syempre. Itong sila kuya. Saan-saan pa kaya ang deliver ng Mojako? Sa may Libis, Caloocan po. Napaisip tuloy ako, saan kaya ang pinakamalayong mga nag-order ng mga Mojako na ito? Meron pong mga nagpapabus shipment papuntang Romblon, puro Romblon po. So usually iba't ibang klaseng lugar talaga yung pinanggagalingan ng aming customer. Mostly online. Sa tulong po ng ating mga delivery man. Yan mga paps ang isa sa mga dahilan kung bakit kailangan nating suportahan ang mga lokal na negosyo gaya ng Lunar's. Sino ba namang mag-aakala na pati ang riding community makikinabang sa kanilang pagsikat? Mobile Journal, King Senko po, hatid ang mukha ng balita. Dito sa kalye ng Ilaya at Lacandula, matatagpuan ang isang kainan na 5 dekada nang nagpapabusog sa mga Manileño. Corny man, pero legit na legit yung katagang mura pero masarap. Sa halagang 5 piso noong araw, matitikman na ang best seller nilang lugaw. Pero ngayong nagtaas na ang mga bilihin, mabibili na sa halagang 20 pesos ang kanilang plain lugaw. Abot kaya pa rin para sa ating mga kapatid dahil ang serving ng kanilang kada order talagang sulit. Purong malagkit daw ang kanilang ginagamit. Pwede pang mag-add-on ng iba't ibang sahog gaya ng lechon kawali at lamang loob. Kasi sa iba malansa. Malasa sa kaso. Kaya yung sabaw nila yata para sa mami. Masarap. Upgraded na rin ang kanilang menu. May pares, champurado, silog meals at may pasta na rin. Para malaman kung bakit nga ba binabalik-balikan ng mga kapatid natin ang soy ore lugawan, ako na mismo ang tumikim. Sige, yung pares mo. Masarap. Masarap. Sobrang daming garlic nung kanin. Tapos yung pares, yung asado mismo, tamang-tama yung timpla nung tamis niya at yung alat. Hindi siya sobrang tamis, kaya hindi siya nakakaumay. Ito namang sotanghon. Yung gulay, punong-puno. Yung sotanghon, punong-puno. Bukod sa sabaw. Tapos pwede ka pang mag-add ng egg. Pag ito pa lang kinain mo, busog ka na agad. Kasi mabigat sa tiyan tong sotanghon. Masarap siya. Pero kung ako, dadagdagan ko pa siya ng konting alat. Malasa siya kasi merong tinapa, merong chicharon. Madami siyang sahog actually. Yung iba kasi 'di ba kapag mura, hindi na ganoon kadami yung sahog niya kaya yung lasa hindi ganoon lumalabas. Pero ito madaming sahog. Masarap siya, masarap siya. Muna natin.
in-expect yung carbonara. Parang ito yung pinaka hindi ko in-expect na masarap. Pero ang sarap. Di na lang siya ganun kainit. Kasi feeling ko kanina paluto yung pasta. Pero masarap. Ito, ang sarap. Ang sarap. Legit, ang sarap. Di tinipid, oh. Pati yung suka, ang sarap. Bagay na bagay. Ano mo? Punong-puno, ang laki, oh. Usually, yung mga lugaw, masyado siyang masabaw. Tapos yung bigas, yung parang durog na, di ba? Yung hindi mo nakikita. Ito kasi, malagkit siya. Masarap pa to kapag may kalamansi, patis, sili. Sarap. Last, but not the least, yung kanilang champurado. Masarap niya, hindi siya matamis.